Kabanata 971. Ang tusong lalaking ito. Lihim na nagmura si Zephyr sa kanyang puso. Gayunpaman, napakalinaw din niya na kailangan niya ang kabilang panig ngayon. Hanggat hindi nagbabalak ang kabilang panig laban sa kanya, kahit na puno ng kalokohan ang kabilang panig, maaari niya itong baliwalain. Ang gusto niya lamang ay ang undestructible flower. Paano kita may iligtas? Habang nakatingin sa tuktok ng bundok, dahan-daang sinabi ni Zephyr. Napakasimple lang. Nabuklod ako sa bundok na ito. Bagamat makapangyarihan ang matandang walang kamatayang magnanakaw, may limitasyon ang kanyang selyo. Ngayon ay nabasag ko na ang 70% ng selyo sa tulong ng kapangyarihan ng langit at lupa. May 10% pa rin na natitira. Hanggat ikakalat mo ang iyong enerhiya ng espiritu at patuloy na tatama sa selyo, mababasag ko ang huling 10% ng selyo. Enerhiya ng espiritu. Ang enerhiya ng espiritu ay dapat gamitin batay sa kaluluwa. Para sa isang martial artist, ang kaluluwa ang pinakamahalagang bagay. Hindi, sa madaling salita, para sa anumang uri ng nilalang na puno ng katalinuhan, ang kaluluwa ay napakahalaga. Kapag napinsala ang kanyang kaluluwa, malamang na hindi na siya makakabangon muli. Bro, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi gaanong nakakain ang seal na ito. Patuloy pa ring hinihikayat ng misteryosong lalaking ito si Zephyr. Sige, mag-all out na tayo. Ang kayamanan ay nagmumula sa panganib. Medyo tiwala si Zephyr sa sarili niyang enerhiyang espiritu. Bukod dito, sa oras na ito, naunawaan na niya ang marka ng digmaang hangin at mayroon siyang suporta ng elektrikal na kapangyarihan. Kapag nalaman niyang may mali, agad siyang aalis. Medyo tiwala pa rin si Zephyr tungkol dito. Swoosh! Malapit sa tuktok ng bundok. Bahagyang gumalaw ang palad ni Zephyr. Sa isang iglap, nagsimulang gumana ang enerhiya ng espiritu at naging enerhiya ng liwanag na mabilis na lumabas. Tila may kung anong naramdaman ang enerhiyang espiritu ni Zephyr. Biglang may lumipad na rune mula sa kawalan. Ang rune na ito ay siya ring nagselyo sa misteryosong lalaking ito. Gayunpaman, sa ngayon, ang ibabaw ng rune na ito ay lubhang madilim. Walang liwanag dito, at nawalan pa ito ng kaunting sigla. Gayunpaman, ang enerhiyang espiritu ni Zephyr ay mabilis na nagbago kahit na hindi pa ito kompleto. Tila mayroong isang malaking itim na butas sa harap niya, at ang enerhiya ng espiritu ay patuloy na hinihigop. Damn it! Sa sobrang bilis ng paglamon, hindi magtatagal at agad siyang mahihigop ng tuluyan. Hahaha! Ang galing naman yan. Ang galing ng kaluluwa mo. Masyado itong sagana. Nako, ang siksik ng enerhiya ng iyong espiritu ay mas kahanga-hanga pa kaysa sa mga naunang tagapagtanggol ng martial arts. Hindi malakas ang iyong kaharian, pero hindi ko inaasahan na ang iyong enerhiya ng espiritu ay lalampas sa ilang antas ng iyong kaharian. Muling lumabas ang boses ng misteryosong lalaki, at sumigaw siya sa gulat. Sus Mariosep! Niloko mo ako! Hindi inakala ni Zephyr na lolokohan pa rin siya ng lalaking ito kahit na nag-iingat siya. Hihi! Una sa lahat, may mali sa mga sinabi mo. Hindi ako nagplano laban sa iyo. Hanggat kaya mong buksan ang selyo, natural lang natutuparin ko ang pangako ko. Para matanggal ang selyo, hindi ko kailangan ng iba para gawin ito. Ako lang ang makakabasag ng selyo, pero kailangan ko ng malakas na enerhiyang espiritu para suportahan ako. Gamit ang kasalukuyan mong enerhiyang espiritu, sapat na para maglunsad ako ng isa pang atake. Sa oras na iyon, natural na mabubure ang selyo. Pero hindi ko problema kung makakapit ka o hindi. May bahid ng tuso sa boses niya. Kabanata 972. Bas ****D. Halos mabaliw si Zephyr sa galit habang naghihiyawan na parang sinasamsam ang kanyang enerhiyang espiritu. Sa isang kisap mata, kalahati ng kanyang spirit energy ay nawala, at ang kanyang spirit energy ay tuluyang malulunok sa pinakamaraming 10 hininga. Hindi lang iyon, matutuyo rin ang kanyang kaluluwa kung wala ang kanyang spirit energy. Para bang kulang sa halumigmig ang lupa. Kung wala kahit isang patak ng halumigmig, matutuyo ang lupa at mawawalan ng sigla. Hahaha. Huwag mo akong sisihin, bata.
Isang karangalan para sa iyo na mailigtas ako gamit ang sarili mong mga kamay. Noong nakaraan, may isang tinatawag na disipulo sa antas ng emperador na ang enerhiya ng espiritu ay wala pang kalahati ng sa iyo. Matagal ko pang napino ang kanyang kaluluwa, pero hindi ko mailabas ang 10% ng aking kapangyarihan. Pagkasabi niya noon, bahagyang napakunot ang noo ni Zephyr. Base sa tono ng lalaking ito, matagal nang umiiral ang misteryosong pag-iral na ito rito, at hindi lang iyon, marami ring taong kasing malas niya. Isang antas emperador ang talagang nilamon ng lalaking ito, at maging ang kaluluwa niya ay napino. Sa pag-iisip nito, nanlumo ang puso ni Zephyr. Kung maubos ang kanyang enerhiyang espiritu, malamang nalalamunan ng kabilang panig ang kanyang kaluluwa. Kaya ang pangalan mo ay Zephyr. Magandang pangalan yan. Nasa level 9 agility ka pa lang, pero marami ka nang naunawaan. Maiintindihan mo na talaga ang Mark of the Wind War. Lakas ng kuryente, kontrolado mo pa rin ang lakas ng kuryente. Nakakamangha yan. Kung ginamit mo sana ang lakas ng kuryente noong una, natatakot akong malagay ako sa alanganin. Isang malinaw na boses ang lumabas mula sa kaluluwa ni Zephyr. Ang boses na ito ay naglalaman ng kalupitan na hindi maitago habang patuloy itong sumisigla sa mundo ng mga espiritu. Ang lakas ng loob mong basahin ang alaala ko. Nagliwanag ang mga mata ni Zephyr dahil sa malamig na liwanag. Sa oras na ito, naramdaman na niya na ang kanyang kaluluwa ay natuyo na sa sukdulan, at 5 paghinga na lang ang kaya niyang tiisin. Pagkalipas ng 5 hininga, ang kanyang kaluluwa ay magiging pino rin. P******** baliw na sumisilip. Hindi magiging masaya ang sinumang nabasa ng ibang kaluluwa. Para bang nalantad ang buong pagkatao nila sa paningin ng iba. Wala ni Katie Ting na pagsabog ang naganap. Magalit ka, magmura ka ng may galit. Sa lalong madaling panahon, ang iyong pisikal na katawan ay mawawalan man lang ng bakas ng iyong kaluluwa. Kapangyarihan ng dragon. Hindi ito kapangyarihan ng dragon, kundi isang uri ng kapangyarihan ng kalahating dragon. Sayang at muntik nang lumitaw ang kapangyarihan ng dragon. Anong uri ng kakaibang kasanayan ito? Kaya nitong magmana ng kapangyarihan ng dragon ang isang tao. Sa kasamaang palad, kung pupunta ka sa espasyong iyon, maaari mo talagang mapino ang kapangyarihan ng dragon. Unti-unti, ang mahiwagang pag-iral na ito ay sumilip sa pinakalihim na bahagi ni Zephyr, ang sinaunang daang Draconico. Ang susunod na hakbang ay ang pagsisiwalat ng lahat ng mga sikreto ni Zephyr Khan. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Zephyr ay unti-unting bumaba sa isang mapurol na estado. Di nagtagal, ang kanyang katawan ay tuluyang mawawalan ng kontrol at magiging isang buhay na bangkay. Walang kaluluwa, tanging katawan lamang ng isang buhay na bangkay. Malapit nang mamatay ang kaluluwa. Sa sandaling ito, isang mahinang ungol ang dahan-daang lumabas sa katawan ni Zephyr. Kabanata 973. Sa pagitan ng mga kilay ni Zephyr. Isang simbolo ng runak na hugis gasuklay ang biglang gumalaw. Sa sumunod na sandali, isang sinauna at mapanglo na aura ang biglang lumabas. Boom! Kahit tila mahina ang aura, napakabigat nito. Saan man ito magpunta, agad itong tinatangay ng hangin at hindi matatalo. Kumislap ang gasuklay na buwan. Ang nasirang ron na ito ay biglang naglabas ng walang katapusang kinang. Ang banal nitong kapangyarihan ay parang isang bilangguan, nakakatakot sa kalangitan. Boom! Biglang lumabas ang walang hanggang sinag ng Diyos mula kay Zephyr. Ang hindi kumpletong ron na ito na hugis gasuklay ay nagkataon lamang na nakuha ni Zephyr. Dahil nga sa pagkakaroon nito kaya niya napino ang Evil Breaking Eye. Gayunpaman, simula nang pino niya ang Evil Breaking Eye, walang kakaiba sa hindi kumpletong ron na ito at tahimik itong nanatili sa katawan ni Zephyr. Sa wakas, sa pagkakataong ito muling ginamit ng misteryosong lalaking ito ang kapangyarihan ng paghihiganti ng ron. Ano? Ano ito? Hindi. Ang enerhiya ng aking espiritu. Ano ito? Bigla na lang, isang alon ng napakadalisay na enerhiya ng espiritu ang biglang bumuhos sa katawan ni Zephyr Khan. Sa sumunod na sandali, ang dating tuyot na kaluluwa, na halos naglaho na, ay agad na naipon. Bukod dito,
Ang tuyot na estado ay nabigyan ng sustansya ng enerhiya ng espiritu at nagsimulang gumaling. Bata, napakawalang awa mo. Inaamin kong talo ka. Tumigil ka. Muling lumabas ang mahiwagang boses, boal sa pagkakataong ito, puno ito ng takot. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang senyales ng paghinto si Zephyr. Sa halip, sinimulan niyang bilisan ang takbo. Patuloy na bumubuhos ang enerhiya ng espiritu sa kanyang katawan, mas dalisay pa kaysa dati. Base sa takot na ungol ng misteryosong lalaki, malinaw na sa kanya nagmumula ang enerhiya ng espiritu. Batang yan, tumigil ka. Hindi. Hindi. Ang enerhiya ng aking espiritu. Nako. Napakawalang awa mo. Inaamin kong talo ako. Inaamin kong talo ako, ha. Gayunpaman, kahit gaano pa siya kalakas umungol, nanatiling tahimik si Zephyr. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, at ang kanyang sinag ng Diyos ay kumurap ng may kakaibang pagbabago-bago. Ang kanyang enerhiyang espiritu ay tuluyang nakabawi. Hindi lang iyon, tila pino rin ito, naging mas dalisay at mas malakas. Patuloy na lumalabas ang dagandong ng mahiwagang pag-iral, at ang malinaw na tunog ay hindi nakahadlang kay Zephyr. Patuloy niyang nilamon ang enerhiya ng espiritu ng kabilang panig sa maayos na paraan. Boom! Sa wakas, isang hindi malamang haba ng panahon ang lumipas. Gising na si Zephyr. Habang nakapikit at nakamulat ang kanyang mga mata, unti-unting dumadaloy ang kakaibang liwanag sa mga ito. May gulat at pagkalito sa kanyang mga mata. Pero di nagtagal, naging malinaw at matalas muli ang kanyang mga mata. Anong nangyayari? Paano biglang bumalik ang enerhiya ng aking espiritu? At mas dalisay na ito kaysa dati. Nang maramdaman ni Zephyr ang enerhiya ng kanyang espiritu, hindi niya maiwasang mabigla. Ngayon lang niya naramdaman na halos mapagod na ang kanyang kaluluwa. Sa sumunod na sandali, nakatulog siya. Gayunpaman, bago pa man siya makatulog, naramdaman pa rin niya ang liwanag na parang liwanag ng buwan sa kanyang harapan. Maaari bang? Sa pag-iisip nito, biglang gumalaw ang puso ni Zephyr. Totoo nga, natagpuan niya ang hugis gasuklay na hindi kumpletong ron sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa oras na ito, kumikislap ang kinang nito, at ito ay kasing banayad ng jade. Sa pagitan ng itaas at ibaba, isang sinaunang aura ng alikabok ang patuloy na dumadaloy sa loob, at tila mas malinaw ito kaysa dati. Kabanata 974. Ano nga ba ang pinagmulan ng hindi kumpletong ron na ito? Paano ako nito nailigtas ng ganito karaming beses? Habang nakatingin sa simbolong ito, lalong nagulat si Zephyr sa pinagmulan nito. Gayunpaman, sa oras na ito, isang matinis na dagandong ang lumabas. Nako, Junior. Isa kang tulisan, isa kang tulisan. Ang boses na ito ay nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa ni Zephyr. Doon, isang itim na liwanag ang mahinang kumikislap, at isang napakaitim na nilalang ang baliw na minumura si Zephyr. Ang malutong na tunog ay napakasarap pakinggan. Sa mas malapitang pagtingin, makikita na isa itong itim na ibon. Ang kabilang panig ay may pares ng malaapoy na malademonyo na mga mata. Ang buong katawan nito ay natatakpan ng itim na liwanag na kumikislap na parang apoy. Ang figure ng kabilang panig ay parang isang immortal na phoenix sa loob ng apoy. Ibinuka nito ang mga pakpak at may dalang marangal at makapangyarihang aura. Ikaw ba? Nang makita ni Zephyr ang itim na figurang ito, agad na naisip niya ang napakalaking anino ng ibon na kalaban ng napakalaking selyong iyon kamakailan lamang. Kapareho ito ng ibong ito, ngunit ang laki nito ay medyo mas mababa. Ikaw. B*****. Ang hirap ng pinaghirapan kung makaipon ng napakaraming spirit energy, pero nilunok mo pala ang 30%. Galit na sigaw ng ibon. Ang pares ng pulang malademonyo nitong mga mata ay tila gustong sunugin si Zephyr hanggang sa mamatay. Ngayon lang napagtanto ni Zephyr na hindi nakakapagtaka na ang kanyang enerhiyang espiritu ay naging napakadalisay at mas mahusay. Ngayon, ang kanyang spirit energy ay umabot na sa 8-star level, at kakabreak niya lang. Ngunit ngayon, ang kanyang 8-star spirit energy ay muling bumuti ng husto, at may pakiramdam pa nga siya na malapit na siyang makagawa ng isang breakthrough muli. Ito pala ang dahilan. Hihi,
hindi ko kasalanan. Kasalanan mo rin. Kung hindi ka nagplano laban sa akin, paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Sabi ni Zephyr nang may bahagyang ngiti. Pakiramdam niya ay wala siyang utang na loob sa kabilang panig. Ikaw. Hindi maiwasan ng itim na ibon ang makaramdam ng galit. Gayunpaman, malinaw na hindi nito pinabulaanan si Zephyr. Total, totoo naman ang sinabi ni Zephyr. Kung hindi nito sapilitang dinambong at nilunok si Zephyr, maaaring hindi nangyari ang ganitong sitwasyon. Sus Mariosep, kahit hindi mamatay si Nine Netherbird, hindi sana ako mapupunta sa mga kamay mo. Hindi napigilan ng ibon ang magsalita sa labis na naguguluhan na paraan. Siyam na ibon sa lupa. Sandali. Ikaw ba ang siyam na ibon sa lupa? Biglang naglakas loob si Zephyr at sumigaw ng malakas, na may kawalang paniwalang makikita sa kanyang mga mata. Kalokohan, syempre ako ang Nine Netherbird. Nagpakita ng galit na ekspresyon ang Nine Netherbird, at ang pares ng pulang demonyong mga mata nito ay agad na nagliyab. Kahit maliit ito sa oras na ito, kasabay ng ungol ng kabilang panig, isang sinauna at nakakagulat na aura ang agad na lumitaw. Sa isang iglap, isang mainit na aura ang nagsimulang kumalat sa mundo ng mga espiritu ni Zephyr. Mabuti na lang at isa lamang itong manifestasyon ng kapangyarihan na walang anumang kabagsikan. Kung hindi, hindi maisip ni Zephyr kung paano magbabago ang kanyang mundo ng mga espiritu. Kabanata 975. Gayunpaman, nagulat pa rin si Zephyr sa makapangyarihang aura nito. Ang Nine Netherbird ay napakalakas. Bihira ang makakita ng isang panahon ng dinastiya noong panahong prehistoriko. Ngayon, kakaunti na lamang ang mga alamat na natitira. Sinasabing ang Nine Netherbird ay umiral sa Land of Fire, na sumisipsip ng walang katapusang apoy upang mabuhay. Ang siyam na katahimikan na apoy ay natural na lupain ng siyam na katahimikan. Ang siyam na katahimikan ay isang lugar ng walang katapusang kadiliman at nagtatago ng mga lubhang kakilakilabot na nilalang. Mahiwaga, makapangyarihan, at walang kapantay. Ito ang katangian ng Land of Nine Serenities. Ang siyam na ibong Netherbird ay isinilang sa apoy ng siyam na katahimikan. May isip ng isa kung gaano ito kahanga-hanga. Sinasabing kapag naipanganak ang bagay na ito, ang Nine Serenities Fire ay agad na sisabog at susunugan ang lahat ng bagay sa loob ng radius na 1,000,000 metro kwadrado. Pagkatapos, ang Nine Netherbird ay talagang isinilang sa apoy. Ang siyam na ibong Nether ay isinilang sa apoy ng siyam na katahimikan. Ipinanganak ito upang kontrolin ang mga apoy, at ang mga apoy nito ay maitim na may walang katapusang mapanirang kapangyarihan. Sinasabing ang makapangyarihang siyam na ibong Nether ay kayang magpakawala ng apoy ng siyam na katahimikan. Hindi lamang lahat ng bagay ay kayang sunugin ng apoy ng siyam na katahimikan, kundi pati na rin ang mga kaluluwa ng mga nabubuhay na nilalang. Masasabing ito ay isang walang katapusang kapangyarihan ng pagpatay, na sapat na upang labanan ang kalangitan. Siyam na katahimikan na apoy, siyam na langit na banal na apoy, apoy sa kailaliman. Hindi kailanman tumigil ang lahat ng uri ng malalakas na apoy sa The Ethereal Land. Ang Nine Netherbird, na kayang kontrolin ang Nine Serenities Fire, ay pinuri at hinahangaan din ng lahat. Pinaikot ng Blackwing ang araw at buwan, at ang nagngangalit na apoy ay sinunog ang langit at niyanig ang mga bituin. Ito ang paglalarawan ng Nine Netherbird sa sinaunang handguard. Pero nang makita ang lalaking tinatawag na Nine Netherbird sa harap niya, lalong naging kakaiba ang ekspresyon ni Zephyr Khan. Siyam na Netherbird, ikaw lang. Brat, anong problema sa mga mata mo? Tingnan mo ulit ako. Nang makita ang kakaibang tingin sa mga mata ni Zephyr, hindi na napigilan ng Nine Netherbird ang mapasigaw. Gayunpaman, ang boses ng kabilang panig ay napakasarap pakinggan, kasing linaw ng isang butil ng jade na nahuhulog sa plato, na siyang nagpaiba kay Zephyr. Oh! Bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Bagamat mausisa si Zephyr sa pagkakakilanlan ng lalaking ito, sigurado siyang ito nga ang Nine Netherbird. Pero bakit lumitaw ang lalaking ito sa kanyang katawan? At hindi lang iyon. Hindi simpleng bagay ang Nine Netherbird. Sa The Ethereal Land na ito, isa itong napakasamang ominous beast. Sa oras na ito, lumitaw ito sa kanyang katawan. Bagamat mukhang mahina ito sa oras na ito, hindi kayang tiisin ni Zephyr ang ganitong uri ng time bomb.
Nang maisip ito, nanlamig ang mga mata ni Zephyr. Parang naramdaman ang lamig sa mga mata ni Zephyr, biglang naging alerto ang Nine Netherbird. Ang lahat ng pulang demonyong mata nito ay puno ng mabangis na aura. Bro. Mas makabubuti kung hindi ka sumosobra. Kahit nasa espiritual na anyo pa lang ako ngayon, imposibleng pagsamantalahan mo ako. Kung pipilitin mo ako, pipiliin kong sirain ang sarili ko. Sa oras na iyon, kahit ang kaluluwa mo ay manghihina. Talaga. Bahagyang kumurap ang boses ni Zephyr. Bigla, sa kanyang katawan, isang markang hugis gasuklay ang biglang sumilay. Ang markang hugis gasuklay ay maliwanag, na parang mayroon itong kataas-taasang banal na kapangyarihan.